hanggan at hindi nauubusan ng naituturo sa ating lahat. Job 1:1-3. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Isang napaka-prominenteng tao itong si Job. Merong 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Talagang nakakasigurado siya na hindi magbubura ang kanyang pangalan sa balat ng lupa. Napakarami niya mga ari-arian, mga alagang hayop, at mga katulong. So, pwede natin masabi, kung si Job ay kinakausap ang sarili, pwede niya sabihin, I who have everything. Bakit nga ba ganun kuminsan sa buhay? Para may tao who has everything. Job had God. He had faith in God. He had favor with God. And he had righteousness. Yun palang sapat na para masabi mo that you have everything. Job 1:4-5. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So, nandun ang righteousness sa buhay niya. Pag nagpepiyesta ang kanyang mga anak, ay naglalagay agad siya ng isang offering, alang-alang sa mga yon na baka sakaling nalingat at nalibang ay nagkasala sa Diyos. So, Job, who had everything, had God, had children, and of course, he had a wife, though up to this point is not named. And he had great wealth, as we already know. Therefore, he had a very good name. He was called the greatest man in all of the East. He had prestige. Obviously, because there's no mention of any illness, he had good health. A man who was at the top of the world, and he had knowledge and wisdom. How can you have wealth if you are not knowledgeable and wise? And much more, how can you maintain wealth if you were not knowledgeable nor wise? Lahat yata na pwedeng hanapin ng isang tao ay nasa kanya. Magandang relasyon sa Diyos, maraming mga anak, kayamanan, magandang pangalan, kalusugan ng katawan, etc., etc. But Job would suffer a reversal. Magkakaroon po ng pagbaligtad ang takbo ng kanyang mundo, maiiba. Para siyang pagtatakluban ng langit at lupa sa magaganap sa kanyang buhay sa isang iglap. With God's permission, Job would lose so much. But such heavenly source of his reversal, such heavenly dimension of his problem would be unknown to him, so we will leave that equation out of our story now. Hindi naman all-knowing si Job, hindi niya alam ang nangyayari sa langit na pinayagan pala ng Diyos na dumating sa kanya ang mapakabigat na pagsubok. At si Satanas ang magiging kasangkapan upang siya ay dumanas ng malaki at matinding hirap. Job 1:13-15. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing, the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. So isang araw na nagkakaroon ng kasiyahan ng kanyang mga anak, pasaklap na balita ang dumating. Job lost 500 yoke of oxen, 500 pares ng kanyang mga alagang hayop, 500 mga buriko or donkeys, and many servants who were taking care of the animals were lost. Sinalakay sila ng mga matatawag natin ngayong mga tulisan, pinaslang ang mga katulong, tinangay ang mga hayop na alaga. Job 1:16. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. Hindi pa man lang napapagot ang masamang balita at hindi pa natatapos magbalita yung nagdala ng kwentong ito, dumating ang isa pang katulong at isa pang masaklap na balita ang kanyang daladala. Hindi naman tao ngayon ang pinagmulan ng dilubyo, galing sa langit, umulan ng apoy, natupok ang mga tupa na alaga ni Job. At pati ang kanyang mga katulong ay natupok, isa lang ang nakaligtas para may makapagbalita sa kanya.
Sa isang araw, nawala lahat yung una, nadagdagan pa ng 7,000 mga tupa at maraming mga katulong. Job 1:17. While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." Comfort na sana na may natitira pa siyang mga kamelyo dahil may 300 pa siya, pero sinulakay na naman sila ng ibang uri ng mga tao, inagaw ang mga hayop, pinatay ang kanyang mga katulong, at isa lang ang nabuhay para dalhin ang balita sa kanya. Sa isang araw, Job who had everything could say, "Job, I who have nothing." There was a reversal, a very sudden, difficult, and very, very tragic reversal. All in a day, Job lost all his material wealth. Kung may natira man sa kanya, konting-konti na lang, pero ang talagang pinaggagalingan ng kanyang kabuhayan at kayamanan ay nalipol. Job 1:18-19, nakala natin ay tapos na ang kanyang hirap sa araw na yon. While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you." Parang saving the worst for last. Habang nagpipiging ang kanyang mga anak, ay nagkaroon ng isang napaka-lakas na hangin na umihip galing sa disyerto. Tinamaan ang bahay at ang mga poste nito, nagiba ang bahay at naguhuan ang kanyang mga anak, 10 mga anak, nangamatay lahat sabay-sabay. All in a day, Job lost all his wealth and now all his children. Anong gagawin ng isang tao sa ganitong kalagayan? Job 1:20-22. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Katulad ng kawagalian ng kanilang panahon, sa pagluluksa ay kanyang pinilas, pinunit-punit niya ang kanyang suot na damit, at inahid niya ang kanyang buhok at siya'y nagpakalbo bilang tanda ng kanyang pagluluksa. At pagkatapos ay nagpatira pa siya sa lupa at sumamba sa Diyos. Sabi niya, "Hubad naman akong nanggaling sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong dumating sa mundong ibabaw, hubad din akong aalis dito. Nagbigay ang Diyos, bumawi ang Diyos, purihin nawa ang kanyang pangalan." At sinabi sa Biblia, hindi siya nagkasala sa pamamagitan ng pag-iisip ng masama laban sa Diyos. So, Job who had everything became Job who had nothing, but pwede naman pala siya maging Job, "I who have something left." May natira naman. Job still had God. Job still had faith and submission to God's will. Job still had worship. He still had righteousness. At yun lang ay sapat na para ang isang tao ay mabuhay at mabuhay na muli. Nawala ang lahat, subalit hindi nawala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi rin nawala ang kanyang pananalig. At siya'y sumamba pa. Hindi sapat na malungkot ka, hindi ka nasasamba. Wala ka sa mood, hindi ka nasasamba. Lalo siyang sumamba. At pinarangalan pa niya ang pangalan ng Diyos. Tinanggap niya na bawian man siya, hindi bale, nakahiram naman siya. Wala naman siyang dala sa mundo, so anong isasama ng loob niya na mawala uli siya ng bitbit? Kung sakali mang sa kamatayan ay mahirap siya at walang-wala, ipinanganak naman siyang wala rin namang dala. Yan ang napakagandang katangian ni Job, na naging lakas ng kanyang kahinaan, naging liwanag ng kadiliman ng kanyang buhay. Pero hindi pa sapat yon. Job 2:7. Satan afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the top of his head. Nagkaroon siya ng mga bukol, mga galis, nagkaroon siya ng mga kung ano-anong sakit sa balat, na masakit na, mahapdi, ay ubod pa ng kati. At ang mga sugat na ito, pag nagnanaknak, pag kumakatas, ay gustong-gustong tapuan ng langaw
sapagkat ang mga langaw ay nangingitlog sa anumang bahagi ng taong mainit at basa. Kaya mga Arabo ay mga nakabelo dahil nangingitlog ang langaw sa kanilang mata. Isang dapo makakapangitlog. Sa katunayan, maraming mga Arabo na may mga uod na nakatira sa loob ng mata nila sapagkat doon nag-itlog ang mga insekto. Dahil sa kakulangan ng moisture, pati ikaw, iitlogan ka ng mga sari-saring hayop. Ito ang naranasan niya. Pagkasakit-sakit, pagkakatik-kating mga sakit sa balat, mula sa kanyang anit sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan. Job 2, 8-10. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Ano ang naging tugon ni Job sa kanyang napakakating kalagayan? Umupo siya sa tumpok ng mga abo kung saan nagsisiga ang mga tao at may mga naiiwan ng mga abo. At marahil yun na ibinudbud niya sa kanyang katawan upang huwag siyang dapuan ng kutakot-takot na insekto. At naniniwala din ang mga tao noong unang panahon na may disinfectant quality ang abo. At sa kati ng kanyang balat ay minakita siyang bahagi ng isang basag na palayok. At ito ang pinangkamot niya at pinangkuskus niya sa napakakating mga sugat sa kanyang katawan. Ang opening remarks ng kanyang asawa sa kwentong ito, so far ngayon pa lang natin siya maririnig. Oh, bakit hindi mo nalang murahin ang Diyos at mamatay ka na nang matapos na yung mga gulo na ito? Yan ang sabi sa kanya ng kanyang asawa. Are you still holding on to your integrity? Meron ka pa rin bang worship? Meron ka pa rin dignity? Meron ka pa rin class? Eh, ang ganyan na nangyari sa ating buhay. Praise God ka pa ng praise God. Murahin mo na lang ang Diyos. Sumpa mo ang Diyos sa nangyari sa iyo. At pagkatapos, mamatay ka na. At siya ay nangatwiran sa kanyang asawa. Sabi, bakit yung magsasalita ng ganyan? Para kang isang babaeng angal. Hindi ka ba isang babaeng marangal? Ikaw si Mrs. Job. Tagal-tagal natin ditong prestigious, ang yaman-yaman. Bakit ganyan ka? Para kang palengkera. Sabi niya, you're talking like a foolish woman. Ano bang gusto mo? Yun na lamang mga ibig natin at tanggapin natin sa Diyos. At kung may ipadala siyang hindi natin gusto, isusumpa mo na agad ang Diyos. At sinabi sa Biblia, hindi nagkasala si Job sa pagbuka ng kanyang bibig, pagamat sobra ang hirap ng kanyang katawan. Balikan natin, dahil sa nangyari, bumalik tayo sa Job, i.e. who have nothing. Now, Job lost his health. It wasn't enough that he lost his wealth, that he lost his children. Now, Job loses his health, his physical comfort, his strength. Palapit ng palapit sa kanya yung sakit, yung hirap. Sasabihin ba, hindi bale, malayo sa bituka. Pero ito, palapit ng palapit. Nasa katawanan niya ngayon yung buong hirap. And obviously, he lost his wife dahil hindi na niya kakampi ang kanyang asawa. Siguro, nung payaman siya ng payaman, darling ng darling sa kanya, honey, love, moi. Pero nung wala na siyang pera, hindi ka nalang mamatay. Ang sabi ng babaeng ito, no? So nawalan na rin siya ng asawa, nawalan siya ng kakampi. Kaya pala hindi kinuha ni Satanas ang babaeng ito, hindi kasamang naguhuan, no? Dahil magiging kapartner niya sa pagpapahirap dito kay Job. And obviously, because of this and his skin diseases, he lost his prestige. Wala nang natira doon sa tao. Dangal man ay wala nang natira. Bagamat yung dangal niya sa kanyang kalooban nandun pa rin, pero sa tingin mo sa labas, parang wala nang natira. Dati nakaupo ito sa mga kutsyon, naliligiran ng mga pumapaypay, nilalagyan ng mga lotion, finu-foot spa, finu-foot scrub, ine-exfoliate, no? Hine-head massage. Dahil si Job yan ang yaman. Ngayon, abo ang kanyang inuupan, at pati ang pangkuskus niya sa kanyang balat, mga basag na palayok. So, sabi niya, huwag kang ganyan, para kang sanghangal na tao kung magsalita. So Job, meron pa naman natira. Pwede pa sabihin, you have something left? Because Job still had reason. He still had wisdom. Hindi nakapasok sa utak niya ang sakit. Hanggang balat lang. Nagkaroon pa siya ng magandang pangatwiran. At meron pang natirang kayamanan sa kanya, mga kapatid. He had a piece of broken pottery.
for his comfort and relief, and also the ashes. Yung dati siguro, ang tinitisod-tisod lang niya, hindi pinapansin-pansin, isa ngayong malaking bagay sa kanyang buhay, abo at basag na palayok. Job 2:11 to 13. When Job's three friends, Eliphaz, Bildad, and Zophar, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. So, Job, I have something left. He still had friends and he had company. Tatlong kaibigan niya na nanirahan sa malayo, si Eliphaz, si Bildad at si Zophar, ang nag-text sa isa't isa, have you heard of what happened to Job? Magkita tayo sa Starbucks at sabay-sabay tayong pumunta. Kita-kit sila, sabi, tayo'y makikiramay. So sabay-sabay silang dumating, at malayo pa lang, hindi nila nakilala si Job. Kahit napalapit na, at nung kanilang makilala ay sila ay umiyak, nanangis sila. Pinilas din ang kanilang mga damit dahil sobrang kalunos-lunos ang inabot nilang eksena. Napaka-indiscreet naman ng mga ito, no? Di ba tayo naman, kahit may dadalawin kang nangayayat, hindi ka naman nagpapalatang, ba't ganyan ang itsura mo? Medyo kino-comfort ko, ba't nagmamaang-maangang kang nangayayat siya? Sila talaga, bakit ka nagkaganyan? Sobrang lungkot ang inabot ng magkakaibigan. Wala silang masabi. So nanahimik sila, umupo doon 7 araw at 7 gabi, kasama ni Job sa tumpok ng mga abo. Alam nyo, pag merong pong nangyayaring mahirap sa ating kapwa, kung wala kayong masasabing mabuti, manahimik na lang kayo. Hindi yung namatayan yung kapwa mo, sabi, ganyan talaga, una-una lang. Nonsense. Hindi naman nakaka-comfort yan. Titingnan mo yung patay, para lang siyang natutulog. Nakabarong Tagalog, tulog. Yung wala ka lang masabi, gusto mo mag-comfort, yan ang tinatawag ng mga pakonsuelo de bobo. Mabuti pa, manahimik ka na lang, tulad ng ginawa nila. Enough na yung presence mo as your speech. Nanahimik sila 7 araw. Job 3:1, after this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Yung nagkaroon ng hirap sa buhay, ang binigyan nila ng pribilehiyong unang magsalita. So he was going to set the trend, he was going to set the tone for their discussion. Binigay nila yung privilege na yon kay Job. Hindi yung, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Nanahimik lang sila, hinayaan nila magsalita yung pasyente. At sa pagbukas ng bibig ni Job, sinumpa niya ang araw na siya isinilang. Hindi niya sinumpa ang Diyos, ha? Sinumpa niya yung araw na sinilang siya. Mabuti pang di ako isinilang. At ang haba-haba ng poetry tungkol doon, basahin niyo yung book. Pero gano'n lang ibig sabihin. So niya, mabuti pa hindi na ako ipinanganak kung ganito rin palang aabutin ko sa buhay. So Job, who had something left, has what? He still had a voice. Alam niyo, pag nawala na kayo ng kung ano-ano, dapat mabuti na kayo magbilang ng natira. At makikita niyo, may mga natira pa rin. Katulad ng binilang na rin natin ng mga basag na palayok. No? Binilang na rin natin ng 3 kaibigan. Siguro libo-libo yung nawala, pero may 3 natira. At ngayon may tinig pa siya. Meron pa siyang rason. Meron pa siyang isip. And he had the voice to express grief. Alam niyo po, sa isang nalulungkot, sa isang nagluluksa, sa isang nagkakaroon ng trahedya, napakalaking bagay na maipahayag ang lungkot. Hindi yan sinusuppress. Kaya yung mga sinusuppress yan, dahil bigla sila naninigas, nahihimatay, hindi nila na ipapahayag. Mabuti yung naipapahayag. Isa rin yung kayamanan na nakakapagpahayag. And when his friends began to blame him, actually they did that later, Job voiced out, Job 6:14, a despairing man should have the devotion of his friends, even though he forsakes the fear of the Almighty. Kasi nagtatanong siya, bakit nagkaganito? Bakit na lang ako isinilang? Ang hirap-hirap ng buhay, etc., etc. At sabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan, siguro may kasalanan ka, aminin mo na. Kasi kung wala kang kasalanan, di ka naman magkakaganyan.
Matakot ka sa Diyos. Huwag ka magreklamo. Huwag ka mag-complain. Pero sinabi naman sa atin ng Bible, hindi siya nagkasala eh. Nagre-reklamo siya dahil yun naman talaga nararamdaman niya. Pero hindi naman siya nagalit sa Diyos mismo. Nagalit siya sa sitwasyon niya, ba't ganito ang buhay ko? Kaya ang sabi ng kanyang mga kaibigan, siguro, matakot ka sa Diyos. At ang sagot niya sa Job 6:14, ang tao na desperado, ang taong nalulungkot, kailangan suportahan ng mga kaibigan niya. Kahit pa nga, tumalikod siya sa kanyang banal na takot sa Diyos. Ang ibig niya sabihin, sa mali at tama ako, nagkagani-ganito ako, kampihan niyo naman ako. Suportahan niyo ako sa mali at tama. Sabi, gano'n ang kaibigan, nandiyan ka para makiramay, hindi para mag-moralize. Hindi para magsabing mali ako, kundi makiramay ka na lang. Because that was not a time for moralizing. Hindi panahon yun para sabihin mong mali ka, tama ka, banal ka, kundi makiramay ka lang. He had a voice to seek comfort and unconditional kindness from his friends. Napakaganda ng definition ng friendship na ibinigay dito ni Job. A despairing man should have the devotion of his friends. Isang pakikipagkaibigan na walang patakaran, lalo't lalo ang kaibigan ay dumaranas ng hirap, sinusuportahan, ano paman. Job 7:11, therefore I will not keep silent. I will speak out in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Nakita natin yung example niya na hindi masama na aminin mo na masama ang loob mo. Hindi masama na magsalita ka at magpahayag ng iyong nadarama. Huwag ka lang makipaggiyera sa Diyos o magalit sa Kanya mismo. Napakalaking bagay. Sabi niya, hindi ako tatahimik. Huwag niyo akong pigilin. Sasabihin ko ang aking nadarama. Job still had the voice to complain and to let out his bitter feelings. At kinausap ni Job ang Diyos. Sabi niya sa Job 17:21, what is man that you make so much of him? That you give him so much attention? That you examine him every morning and test him every moment? Will you never look away from me or let me alone even for an instant? If I have sinned, what have I done to you, O watcher of men? Why have you made me your target? Have I become a burden to you? Why do you not pardon my offenses and forgive my sins? For I will soon lie down in the dust. You will search for me, but I will be no more. So Job had the voice to engage God. Nangatwiran din siya sa Diyos. Dinala din niya yung kaso sa Diyos. Sabi niya, ano na po ba naman ang tao para pansinin ninyo? Sino na ba naman ako para hindi nyo tigilang bantayan araw at gabi? Sunod-sunod na mga trial itong nangyayari sa aking buhay. Ba't hindi nyo na lang ako huwag pansinin? Pagpahingahin nyo naman ako, sabi niya. Kung nagkasala ako, ano ba? Wala akong maisip. At kung ako man ay nagkasala, di patawarin nyo na lang ako. Bakit naman sobrang hirap ang aking dinaranas? Sabi ganon, mamamatay na lang ako, maaagnas ako't mawawala na kayo ng mababantayan pag nangyari yan. So bakit di nyo ako pagpahingahin? Yun ang sabi niya sa Diyos. So he had the voice to engage God, to reason with God. At sa Isaiah 1:18 mismo, ang Diyos ang may sabi, come now, let us reason together, says the Lord. Hindi masama mga tuwiran. Hindi masamang humanap ng katwiran kahit mula sa Diyos. To seek justice or mercy. To seek relief or rescue. To seek comfort and healing. Hindi daw nagkasala si Job kahit yon ay kanyang hiningi. So it's okay to ask. It's okay to find answers. But not to charge God with wrongdoing. Maraming kwento yan. Mahabang usapan. Basahin niyo yung buong book. It's poetry. It's beautiful. But the end of the story, although hindi natin kailangan sa kwento natin, pero para naman ma-appreciate natin yung ganda at magkaroon ng punctuation ng kwentong ito, sapagkat hindi niya pinaratangan ng Diyos ng pagkakamali, nagalit siya sa kanyang sitwasyon, nagreklamo siya, pero hindi siya nagalit sa Diyos mismo. Anong naging ending niya? Job 42:10-12. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought upon him, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. So matapos ang mahabang kwentuhan nila, matapos ang mahabang pangangatwiran at pagtatalo niya sa mga kaibigan,
Pinagpala siya muli ng Diyos na doble pa ang lahat ng kanyang kayamanan. Nagdatingan yung kanyang mga kapatid, nagbigay ng kanyang mga singsing, hikaw, mga alahas, nagkaroon siya uli ng puhunan, yumaman siya uli. And to make a long story short, nagkaroon na naman siya ng maraming mga anak na higit pa raw magaganda kaysa doon sa mga nauna na namatay. Now, what are some lessons from Job's pain and comfort? Dapat naman may matutunan tayo dahil sobrang lungkot ng kwento, bagamat naging masaya ang ending. Life can have reversals. Isang katotohanan ng buhay. Maaring biglang mabago ang lahat. Maaring sa gitna ng tanghaling tapat ay dumilim at magkaroon ng bagyo sa buhay ng tao. Ang kayamanan ay maaring maging kahirapan. Ang kalusugan ay maaring maging karamdaman. Ang buhay ay maaring maging kamatayan. Yung pagiging sikat ay maaring pagiging lubog. Life can have reversals. Often, suddenly. Ang reversals, kumisan ay bigla-biglang nangyayari, hindi halos mapaghandaan. So ano ang isang leksyon ng buhay sa kanyan? Enjoy the good times. When the times are good, enjoy. Because you are not sure, a reversal might suddenly happen. Another lesson is to be ready and accept the not so good times. Yung mga hindi nagkakasakit ng malubha, yung mga hindi nalalagay sa sobrang panganib, yung mga hindi sobrang naghihirap, kumisan ang tingin nila sa araw-araw pareho lang boring. Pero yung mga nakakaranas ng sobrang pagkakasakit, pag gumagaling-galing at nakakakain uli, isang gloria ang kumain ng pagkain. Isang kaligayahan ng manungaw at tumingin sa araw na sumisikat. People who almost died in their experiences never fail to appreciate every day the little things. Yung mga sobrang naghihirap, ang nagiging appreciate na sa konting ginhawa, napakalaki. Kaya kung minsan yung mga galing sa hirap na guminhawa, enjoy na enjoy sa kanilang ginhawa. Pero yung mga anak nila na lumaki na sa ginhawa, reklamo ang alam sa buhay, hindi marunong magpasalamat kasi hindi nakaranas ang hirap. Yung mga nakulong, enjoy na sila ilaya. So si Job, sa hirap na dinanas niya, siguradong lalo niyang na-appreciate yung pagbangon niyang muli. Pag kayo'y walang sakit, ang mga mahal niyo sa buhay ay walang malubhang sakit, yun pa lang ipagpasalamat niyo na. Meron kayong ganang kumain, kahit hindi niyo nakakain lahat ng putaheng gusto niyo, ipagpasalamat niyo na. Nakakalakad kayo at hindi kayo lumpo, hindi kayo bedridden, kahit nagpapalamig lang kayo sa mall at wala naman kayong binili, magpasalamat na kayo. Yung nakakakita ka lang, na kahit ano pa yung nakikita mo, kahit hindi maganda ang view sa bintana ninyo dahil pusali ng kapitbahay ang nakikita mo, yung nakakakita ka, pasalamat ka na, magtanong ka sa bulag. Yung hindi maganda ang boses mo, pagka kumakanta ka ay talagang kumakalog ang lahat ng mga baso sa bahay nyo. Magpasalamat ka, magtanong ka sa hindi nakakapagsalita. Enjoy whatever there is to enjoy. Because life is not always able to enjoy the things around. Huwag kayong gigising sa anumang umaga na hindi nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kayo buhay pa. Huwag kayong kakain ng anuman na hindi nagpapasalamat na kayo may kinakain. At kung minsan, kahit na nga nakukonsumi kayo sa mga kasama nyo sa buhay, pasalamat pa rin kayo dahil may kasama kayo. Ecclesiastes 7:14. When times are good, be happy. But when times are bad, consider, God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Hindi mo alam kung bukas, enjoyable ang buhay or not. Now you have an opportunity to enjoy it now. Kung dumating bukas ang hindi enjoyable, tanggapin mo rin. Sabi, lahat yan ay galing sa Diyos. Masarap mat hindi, maginhawat hindi, nandyan yan dahil pinayagan niya ng Diyos. So dapat tanggapin ng tanggapin. Ang importante, kung ikay naghihirap, huwag kang magsisi na may mga panahon na dapat sana ay nagsaya ka naman pero pinili mo pa rin maghirap. Meron kayong party, nagkikilljoy ka, ayaw mong makisali. May kainan, ayaw mong kumain. Ngayon, pagka nagtagutom, sising-sisi ka, bakit ba hindi pa ako nakakain ng pagkain? So dapat, kung meron panahon ng kasiyahan, huwag mo nang papalakihin ang mga problema, sama ng loob at inis. Makisaya ka. Kasi hindi mo alam kung kailan uli yun o kung darating pa ba uli sa iyong buhay.
Sabi ni Solomon, when times are good, be happy. When times are not good, accept it also. Lahat yan galing sa Diyos. Tulad na sabi ni Job sa kanyang asawa, you talk like a foolish woman. Gusto mo piliin mo lamang ang tinatanggap mo mula sa Diyos? Kung ano ipadala niya, tanggapin natin. At mga kapatid, kung na-reverse ang situation ni Job from wealth to poverty, tatandaan nyo, a bad situation can also be reversed. Hindi lang naman yung good ang magiging bad eh. Yung bad din pwede maging good. Kasi lahat pwedeng mapalitan. Sabi nga nila, pag umikot ang gulong ng buhay, maaaring mapalitan ang lahat. So kung ikaw ngayon good, pasalamat ka. Pag dumating yung bad, pasalamat kang nakaranas ka na ng good ang buhay mo. Ngayon, kung bad ang buhay mo ngayon, umasa ka na mapapalitan yan. At ngayon, huwag mong inisin ng Diyos. Huwag kang makipagkagalit sa Kanya, huwag kang magkasala para ma-reverse din ang iyong situation. What is important here is to always hope. Siguro naman wala nang daranas sa atin ng higit pa doon kay Job, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Psalm 42 verse 5, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So kinakausap ang sarili. So, ikaw kaluluwa ko, spirito ko, mukha ko, bakit ganyan samba ko lang mukha mo? Bakit ka naninimangot? Bakit ka naglulungkot-lungkot dyan? Sabi ko, umasa ka sa Diyos. Pupurihin ko ba ang Diyos kahit anong nangyayari? Dahil kung may masama nang nangyayari sa inyo, alangan naman sundin nyo yung payo ni Job na murahin niya ang Diyos, sumpahin niya ang Diyos. Hindi lalong nagkagulo-gulo yan. Kaya mas magulo na nga ang buhay, mas humanap ka na maipupuri. Pray. Worship. Hindi ni-neglect ni Job ang pag-worship niya kahit dilubyo ang dumadating sa kanyang buhay. Do what can be done. Keep your faith. Reason out with God. Reason with your adversaries. And scrape yourself with your broken pottery. Find comfort in anything that becomes available to you. Other lessons from the pain and suffering of Job is that many things like wealth, health, and people can be lost. But pain and suffering can be met with and can be overcome by continuing faith and hope in God. Kayamanan, kalusugan, kapwa-tao sa ating paligid, lahat yan ay maaaring mawala. But, in spite of this, you can have the ministration of friends. Salamat naman, dumating kay Job si Eliphaz, si Bildad, si Zophar, at nakiramay sa kanya. What is important is to hold on to God, especially in hard times. Of course, mentioning the three friends of Job, it's important in life to make and to keep friends. Yung kaibigan nyo na, huwag na kayo makikipag-away pa, naging kaibigan nyo na nga eh. Sayang naman kung ang magiging ending, kaaway nyo pa. Nag-invest na kayo ng panahon, ng pag-ibig, ng pakikitungo, pakikisama, tapos makakaaway nyo lang, sayang. Make and keep friends. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Yung mga kaibigan daw na nadadaig pa mga sarili nating kapatid sa laman sa pag-ibig sa atin. So ang tao dapat, you are making friends, cultivating friendships. But of course, the best way to make friends is to be a friend yourself. Proverbs 27:10, better a neighbor nearby than a brother far away. Kung ikaw din nangangailangan ng tulong, mas mabuti pa ang isang kapitbahay na malapit kaysa kapatid mo nga pero ang layo naman. Lalo ngayon tayo, napakarami mga overseas Filipino workers. Ang dami mo ngang anak, wala namang lahat. Ang dami mo ngang kapatid, wala namang lahat. So mabuti may mga kaibigan. At mabuting nakikipagkaibigan sa kapitbahay. Only foolish people quarrel with their neighbors because your neighbors will torture you. Kailangan nakikipagkaibigan sa kapitbahay kasi ang laki na influensya niyan sa quality of life mo araw-araw. So kung wise ka, makipagkaibigan ka, huwag ka makipag-away. Dahil kahit pa nga, mas mayaman ka dyan o mas malakas, kaya ka pa rin niya inisin. So, makipagkaibigan sa mga kapitbahay. And be a friend. Especially to a Job. May kilala ba kayo mga kapatid na dumaranas ng sobrang hirap? Magpakabildad naman tayo or Eliphaz or Zophar. Makiramay. Tumulong. Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father. Isa yan na itinuturo ng karunungan ng Biblia. Huwag talikuran ng iyong kaibigan. Ibig sabihin yan in times of need. At pati kaibigan ng iyong magulang ay tulungan mo rin.
Pagtanaw ng utang na loob, sapagkat kung yan ay nakipagkaibigan sa ating magulang, nakatulong sa ating magulang, kasama tayo dapat tumatanaw ng utang na loob na yon. Sabi ganoon, yung mga tumulong sa mga magulang natin, susuklian nyo yan. Kung wala na sila, yung mga anak nila, suklian niyo ng kabutihan. Kung alam nyo na yung magulang nila, gumawa ng mabuti sa magulang nyo. This is the godly way. Ang itinatanim naman natin, inaani rin natin. At Matthew 25:40, tungkol sa paggawa ng mabuti, maging sa maliliit na tao, the king will reply, I'll tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Inaari daw ng Diyos na anumang ginagawa sa mga maliliit na tao ay parang sa Kanya ginagawa. Kaya kung nagiging mabuti tayo sa mga ganong tao, ay parang Diyos ang ginagawa natin ng mabuti at Siya ang nakalaan na gumanti ng kabutihan din. Kung ating mga kaibigan po ay nagdaranas ng sobrang hirap, sabihin pa na problema nila, sabihin pa na silang may kasalanan, pero sa panahon ng sobrang lungkot o luksa o hirap, just be a friend, not a sage, not a professor, not a lecturer. Just be a friend, not a critic, not a judge. Ang ganda na sana nung ginawa ng tatlong kaibigan na nahimik na lang. Pero after the 7th day, nagsimula na silang sunod-sunod na sisihin at idiin si Job. Basahin niyo yung buong aklat. Ang ganda ng mga pangangatwiran nila. Tama na yung makiramay. Don't preach in times of sorrow. Hindi rin makikinig yung nagdurusa. Hindi lang tayo makakatulong. Be a friend, especially during your friend's hard times. Hindi ka dapat maging judge sa mga panahon na yon. Hindi pinag-uusapan kung ano ang mali at tamang ginawa. Ang pinag-uusapan, paano mo siya pahihingahin kung di siya makahinga? Paano mo siya kakakainin kung di siya makakain? Paano mo siya bubuhayin kung nag-aagaw buhay siya? Yun ang importante na pinag-uusapan sa panahon ng kagipitan. At kung ating mga mahal sa buhay ay sobrang nagdurusa, speech is silver, silence is gold. Yun naman siyempre may kasalanan kaya nagdurusa, alam na rin niya yun hindi mo na kailangan pagdiinan pa. May sugat na nga, huwag mo nang sundot-sundutin, alam na niya yun at lalong magiging masakit. Proverbs 17:17, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Yan yung theme song na that's what friends are for, no? Sabi, kaya nga may kaibigan, kaya nga may kapatid para sa kahirapan. Pero dapat ang nagsasabi nun yung tumutulong, hindi yung tinutulungan. Halimbawa, may nagbibigay sa inyo. Ayaw mong tanggapin, nahihiya ka. Dapat yung nagbibigay ang magsasabing, that's what friends are for. Pero hindi ka binibigyan, sasabihin mo, this is what friends are for, bigyan mo ako. Hindi ganun ang paggamit nun. Ang nagsasabi niyan ay yung tumutulong. God knows His business. That's one other lesson we can learn from Job. Trust God. Though every single cell in your brain doubts or would like to doubt, though your brain and reason likes to disagree, trust God. Alam niya ang ginagawa niya, higit sa kaya nating maunawa. Alam niyo po, napakaraming reklamong ibinigay si Job. Nakipagtuos talaga siya sa Diyos. Sinabi niya, wala naman akong ginagawang masama. Bakit nagkakaganitong buhay ko? Kailangan maintindihan ko kung anong punot dulo na aking mga pagdurusa. At matapos siyang pakinggan ng Diyos sa kanyang napakaraming mga inireklamo, nagsalita ang Diyos. Mahaba rin ang sagot. We will quote some. And let's see kung tayo si Job na nagrereklamo, anong isasagot natin pag sinabihan tayo ng ganito. Job 38, selected verses. Then the Lord answered Job out of the storm. He said, who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Sabi niya, sino ba itong nagdudunong-dunungan na nagtatanong? Maghanda ka, magpakatatag ka, dahil tatanungin kita, at humanda ka sumagot. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand. Who shut up the sea behind doors when it burst forth from the womb? When I made the clouds its garment, and wrapped it in thick darkness, when I fixed limits to it and set its doors and bars in place, when I said, this far you may come and no farther, here is what your proud waves halt. So, sinariwa ng Diyos ang creation. Sabi, nandun ka ba nung nilikha ko ang mundo? Nung binigyan ko ng kaayusan ang lahat ng gulo, pinaghiwalay ko ang tubig at lupa, binigyan ng hangganan ng mga alon at sinabihan sa kanya, hanggang dyan ka lang.
at sinabi ko sa mga ulap na hanggang dyan ka lang, sabi, nandun ka ba? Paki-explain mo nga. Naintindihan mo ba ang ginawa ko? Sabi ng Diyos. Have you ever given orders to the morning or shown the dawn its place, that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it? Ikaw ba nagpapasikat ng araw? Naiintindihan mo ba kung paano nangyayari ang lahat ng mga bagay na yan? Tatanong-tanong ka. Have you journeyed to the springs of the sea or walked in the recesses of the deep? Have the gates of death been shown to you? Have you seen the gates of the shadow of death? Sabi, nalusong mo na ba mga pusod ng dagat? Nakita mo na ba ang kalalim-laliman ng mga malalalim na mga bagay? Sabi gano'n? Nakita mo na ba na unawa mo na ba ang kamatayan? Can you bind the beautiful Pleiades? Can you loose the cords of Orion? Sabi nga, yan. Mapagtutuhog-tuhog mo ba mga bituin para gumawa ka ng mga constellations? Can you bring forth the constellations in their seasons and let out the bear with its cubs? Do you know the laws of the heavens? Can you set up God's dominion over the earth? Can you raise your voice to the clouds and cover yourself with a flood of water? Do you send the lightning bolts on their way? Do they report to you, here we are? Who endowed the heart with wisdom or gave understanding to the mind? Sabi, nauutusan mo ba ang hangin? Nauutusan mo ba ang mga kidlat na dito kayo tumama, doon kayo magpunta? Napapatunog mo ba ang mga kulog? Nauutusan mo ba ang baha na tumaas o bumaba? Ano ka para magtanong ng ganyang mga bagay? Do you give the horse his strength or clone his neck with a flowing mane? Do you make him leap like a locust, striking terror with his proud snorting? Does the hawk take flight by your wisdom and spread his wings toward the south? Does the eagle soar at your command and build his nest on high? So sinariwa ng Diyos ang mga kabayo, mga ibon, ang mga lawin, ang mga agila. Lumilipad ba yan dahil tinuruan mo? Sinasabihan mo ba sila ng gagawin? May ganon. Hindi. Wala kang malay sa mga bagay na yan. So sino ka para magtanong? Job 41:2, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. At matapos ang paliwanagan, ang sinabi na lang ni Job, bow. Sabi niya, oo nga, sobrang hirap ang dinanas ko, pero hindi ko alam yung mga pinagsasabihin nyo na yan, so oo nga, hindi na lang ako dapat magreklamo. Nagreklamo lang naman para yung lango. Di sige, bow. Bow si Job. Kaya ang sabi sa Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I will trust in you. Yan ang dapat ginagawa ng nagdurusa. Yan ang dapat ginagawa ng nagkakaroon ng takot. Yan ang dapat ginagawa ng hindi alam ko anong gagawin, magtiwala sa Diyos. O baka naman gusto mong ulit-ulitin pa ng Panginoon sa iyo lahat yan. Alam mo ba ang life cycle ng isang bulate? Hindi mo nga alam yan Alam mo ba kung nasusugatan ka, bakit naaampat ang iyong dugo? Bakit tumitigil yan ng pagdugo? Samantalang kanina, dumudugo. Ipaliwanag mo nga yan sa akin, alam mo ba? Ganun. Marami kang hindi alam. Konti lang alam ng tao. So, kung kaharap ang Diyos, bow na lang. Huwag magdunong-dunungan sapagkat baka tayo tuusin. Ano po ang makukonclude natin sa mga dati na naman mga kwentong ito? Hindi na naman bago. In moments of great loss and pain, find, identify, and use your broken pottery and your heap of ashes. Yung dating tinitusod-tisod mo na basag na palayok, pag pala nawalan ka na ng lahat-lahat, magiging kayamanan yon. So pag nawalan ka ng lahat-lahat, luminga ka kapatid, dahil ang Diyos kahit kailan, kahit tayo hinahayaang dumaan sa pagsubok, kahit kuminsan tayo pinapalo, hindi nawawala ang kanyang kabaitan. Lagi siyang nag-iiwan ng isang bagay doon para magamit natin. Tulad nung widow, nung balo na ang kanyang mga anak ay mapapapunta sa pagkaalipin dahil naghirap sila, namatay ang asawa niya. Meron siyang konting oil. Yung konting oil ang dumami. Ngayon, si Job naman, merong basag na palayok. Ang mga basag na palayok na yan, maaring tao, mga tao hindi nyo pinapansin nun. Ngayon, ang lungkot-lungkot nyo, eto pala, nandito nga pala tong pinsang ko na to. Makakapagbigay din yan sa inyo ng comfort, kaya hindi nyo pinapansin nung araw. May mga broken pottery. Kung minsan, nabigo kayo sa inyong asawa, o may anak pa kayo, eto,
Dati yung asawa nyo lang ang star sa buhay nyo, ngayon, ay may anak nga pala ako. O kaya, eto na naman, may nanay nga pala ako, yung nanay na hindi nyo naaalala no, kahit hinihika, dahil hibang na hibang kayo sa asawa nyo, ngayong iniwan kayo, uwi naman kayo sa nanay nyo, ay oo nga pala, may broken pottery ako nanay ko. No? O kaya, mga magkakapatid, na nag-aaway-away, mamaya, kayo rin pala yung magdadamayan later. Sila pala yung mga broken pottery. Pagka inaalis ni Lord yung mga buong pottery sa buhay natin, tulad kay Job, may itinitira siya malang mga broken. Hindi kayo masisiro sa Diyos kahit kailan. Imulat nyo lang inyong mata at may ipangkakaskas kayo na inyong mga galis. May ipangkakamot tayo na ating mga sugat. Merong isang tumpok na abo na dati baliwala sa atin na magiging comfort pala natin yon. Uupo tayo doon para hindi tayo langawin. Mga kapatid, inaasahan ko, hinihiling sa Diyos na wala ngayon na dumaranas ng katulad ni Job. Pero kung meron man, imulat yung mata nyo, may broken pottery para sa inyo. May blessing pa rin. Kahit akala natin noon maliit. Yung dati mga barya-barya nyo hindi pinapansin, nakalagay sa mga kahon-kahon, biglang walang-wala kayo, nang inipon nyo, nakabili rin kayo ng isang tanghalian. Mga broken pottery sa buhay. Mga hindi natin pinapansin-pansin na assets, yung pala, pag pinagdugtong-dugtong mo, maitatawid ka rin ng isang araw noon. Or talent. Mga talent na hindi natin pinapansin, pero nung sobra ka naghirap, naalala mong, ay, marunong nga pala akong gumawa ng sagot gulaman, pwede ka naman magtinda. Oo nga pala, marunong akong magganito at magganyan. Yun ngayon ang magiging dahilan para ka makarecover, para magkaroon ng comfort sa buhay. Pero napakahalaga na broken pottery na hindi natin pinapansin kuminsan talaga kadalasan, tao. Tao. Kuminsan ang mga magkakapatid, pag nagkaroon ng kanilang mga anak, nagkakalayo-layo na. Tapos pag tumatanda ka, pinapabayaan ka ng mga anak mo. Nasusukat mo kuminsan, hanggang dyan lang pala yung mga anak ko na yan, di mo nang pala ako aalagaan, balikan na naman sa mga kapatid mo, nagiging close na naman kayo. Yun pala yung broken pottery mo sa buhay. Tatandaan nyo, pag may mga buong pottery na nawala, meron dyan mga broken, hanapin ninyo yon. Hindi nagkukulang ang Diyos. Laging may inilalaan para hindi tayo masiro. What else can we learn from this? That small and humble things could mean a lot in moments of poverty. Sa panahon ng kagipitan, nagiging malaki yung dating minamaliit. At kung meron pa tayo isang magandang application dyan, mga kapatid, kung meron kayong kilala na nagiging Job ngayon, be a broken pottery to him or to her. Hindi niya kayo pinapansin-pansin nun, pero alam nyo ngayon, may maitutulong kayo, tulungan nyo. Hindi nyo alam kung kailan ang panahon na darating na kayo naman ng mga ngailangan ng mga broken pottery. Pasalamat tayo pag hindi tayo yung Job. Be the broken pottery and comfort this Job. Be the heap of ashes and protect him from the flies. Hindi na uubos ang blessing ng Diyos para sa iyo, at lalo namang maganda kung ikaw, kapatid, ang nagamit niya na maging blessing sa iba. Another lesson we can learn, no matter what, just hang in there. Huwag kayong bibigay, huwag kayong bibitaw. Lilipas din ang bagyo. Be there when the new day dawns. Be there when the new day comes. Paano daw ba ang description ng pagpapala ng Diyos? Lamentations 3:23 to 26. They are new every morning. The blessings of God. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Kung kayo dumadanas ng sobrang hirap ng loob, hirap ng katawan, hirap ng pananalapi, hirap ng anuman, wait patiently for the salvation of the Lord. Hindi ito salvation na daling ka sa langit. Hindi. Salvation from this problem. Salvation from this sorrow. And it is good to patiently and quietly wait for the Lord. Hindi niya nalilimot ang ating kalagayan. Kuminsan, paulit-ulit lang yung lesson, yung lecture, kasi hindi pa natututunan yung lesson. Kahit sa school, inuulit yung lecture pag hindi natutunan, at sobrang hindi mo natutunan, ikaw uulit ng kurso. Kaya kuminsan ang mga difficulties natin paulit-ulit, kasi hindi pa natin natutunan yung leksyon. But if we learn the lesson, the lecture will stop, and then life will move on. Lamentations 3:31 to 33. For men are not cast off by the Lord forever, though He brings grief, He will show compassion. So great is His unfailing love. For He does not willingly bring affliction or grief to the children of men. Hindi daw kagustuhan ng Diyos
pinapayagan man niya, hindi niya kagustuhan na dumanas ng hirap ang mga anak niya. At kung pinapayagan man niyang dumanas ng hirap, hindi daw yun forever. Yun ay may hangganan. So kung dumaranas tayo ng mga hirap, hold on. Huwag kayong bibigay. Huwag kayong bibitaw. Laging umasa. And do not sin by charging God with wrongdoing. You may complain. That's why it's good to have friends. Pero panapanahon lang ang paghihirap. Bawat hirap ay may katapat na ginhawa. Bakit tayo nakakatiyak? Sapagkat bawat dilim ay may katapat na liwanag. Bawat negative number ay may katapat na positive. Lahat ay balanse. So bawat hirap may katapat na ginhawa. Bawat ginhawa may katapat ding hirap. So hindi ka naman basta yumayaman na lang nang wala ka ibinabayad doon. Hindi ka naman basta rumurunong nang wala kang sakripisyo. Sapagkat lahat ay may katapat. So, tumapat ka ng maluwag sa kalooban. Kung ito ngayon ang katapat mo, harapin mo siya, gugulong din ang buhay, maiiba ang katapat mo bukas. Huwag mong ibalaho ang iyong sarili, don't get stuck by committing sins against God. Tumapat ng maluwag sa kalooban, sapagkat naibalanse ang buhay. Ano ba ang kalagayan natin ngayon? Pwede bang tayo ngayon yung Job? O tayo yung kaibigan? Pwede rin tayo yung asawa, hirap na nga yung tao, lalo pang pahihirapan. Pwedeng nagiging ganun tayo. Sino kaya tayo dyan? Aming Diyos, kami po ay humihingi ng pagpapala sa inyo. Lalong-lalo. Kung may mga kasama kami ngayon dito, Panginoon, talagang dumaranas ng hirap, ng takot, ng pangamba, ng paghihirap. Panginoon, patibayan mo ang pananalig namin sa inyo. Imulat mo kami sa mga leksyon na ito ng buhay ni Job. At kung kami naman, Panginoon, ay privileged enough at this moment not to be the Job, teach us to be the friend. Teach us, O Lord, to be the broken battery that can alleviate suffering, that can bring some comfort. At nawa, huwag mo kaming makita kahit kailanman na nagiging tulad ng asawa ni Job. Nagdurusa na nga ang kapwa, lalo pang pinahihirapan ang loob. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang pag-asa. Ipakita mo sa amin ang inyong karunungan na sa kabila ng mga panandaliang panahon na kami lumulusong sa mga madilim na mga lugar, nandun pa rin kayo. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil because you are with us. Your rod and your staff, they comfort us. Lalong-lalo ngayon sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga pagdurusa sa buhay, iniaangat namin sila. Yumuko tayong lahat sa presensya ng Diyos. Nais kong ipanalangin. Sino man sa ating mga kapatid na narito ngayon, ang maikukumpara nyo ang inyong sarili kay Job. Meron kayong suffering, maybe it is emotional, maybe it is physical, maybe it is a social suffering, maybe it is spiritual, at talaga nahihirapan kayo. Nais ko kayong ipanalangin, at ang lahat ng mga kapatid ay mananalangin din para sa inyo. Kung kayo nagsasabing, Lord, I have this great difficulty and I need to strengthen my faith, I need prayer, and I need support from my friends, from my brothers and sisters in the Lord, mananalangin tayo ng taimtim. Nandito ang presensya ng Diyos. At siya, kung paano niya sinagip si Job matapos ang sobrang hirap, siya rin yung Diyos natin ngayon. Lumilipas ang lahat. Ang mahalaga sa tao ay maging matibay, maging matatag, huwag bumigay, para pag sumikat ang bagong araw, nandyan kayo upang ito ay masalubong ninyo. Magsabi, Lord, I want to pray and I want to be prayed for. Sa mga kapatid natin na hindi kayo dumaranas ng napakabigat na dagok ng buhay ngayon, sasamahan niyo ako manalangin para sa mga kapatid natin. Hindi na natin kailangan alamin pa kung ano ang dahilan ng pagtayo. Basta't merong kailangan sa Diyos dahil sa isang matinding kagipitan o paghihirap. O Diyos, kayo na Diyos ni Job, kayo na lumikha ng langit at lupa. Kayong nagpatahimik sa Kanya nang sariwain niyo ang inyong kapangyarihan, ang katakilaan, ang hiwaga ng inyong mga katangian. Kayo ang Diyos na nilalapitan namin ngayon at idinudulog namin sa iyo, mga kapatid, na anuman ang dahilan ng kanilang paghihirap, kanilang pagdurusa, ng kanilang mga kabigatan, o Diyos, una hinihiling namin, patibayin niyo po ang pananalig ng mga kapatid. Patibayin niyo ang dibdib, ang loob, ang puso, ang isip, upang lahat ng ito ay mapagtagumpayan ng hindi lumalayo ang loob sa inyo. Patibayin mo ang pananalig, Panginoon, ng higit pa kailanman na naranasan. Papaglinawin niyo ang isip.
Bigyan nyo ng matalas na mata, Panginoon, para makita yung mga broken battery na makakatulong sa kanila. Bigyan nyo ng mainam na mga pangungusap at pangangatwiran at nang sa ganon, ang katotohanan ang magpalaya sa mga kapatid. At Panginoon, padalhan nyo ng mga kaibigan tulad nila Eliphaz, nila Zophar, nila Bildad, na tutulong makikiramay. At Lord, ang dalangin namin, ilalayo mo at ililigtas sa tulad ng asawa ni Job na bad influence, turning a situation that's bad into worse. Nawa, Panginoon, ilalayo mo mga kapatid sa mga lalong magpapagulo ng isip, magpapahina ng loob, at magpapahina ng pananampalataya. At sa lalong madaling panahon, O Panginoon, dinadalangin naming lahat na mga kapatid na dumihingi ng iyong tulong ay maahon sa mga nilaranas silang hirap. Sagipin mo, O Diyos. Tapunan mo ng liwanag ang mga madidilim na bahagi ng buhay. Bigyan mo ng lakas, ng isip, ng diwa, ng loob. Pagkalooban mo ng mga pagpapalang kailangan, kagalingan ng katawan, kalayaan ng pag-iisip, at nawa anumang pagpapala, ipagkaloob niyo sa kanila. Dinadalangin namin ang lahat ng ito, Panginoon, nananalig kami kayo, Diyos, na nakikinig.